Happy Father's Day, mga anak. Nabati niyo na siguro. Hindi pa. Okay, pwede niyo naman batiin ngayon. Okay, so last Sunday ay binahagi ni Brother John yung pong mensahe no, sa Matthew chapter 6, yung prayer ni Jesus na siya po ay nananalangin sa kanyang ama, no? At sa atin po ng mga Kamakop churches, meron pong programa ang men o Alliance Men of the Philippines na tuwing Father's Day ay yung men ang siyang mag-preach at dapat yung pastor ay magpapahinga muna. No, pero dahil wala po kami noong last Sunday, nagpalit po kami ni John ng Islam. Ano? Kaya John, salamat kapatid, ano, sa iyong pagtanggap no, sa challenge na yun. At ngayong umaga naman ay atin naman pong tatalakayin ito pong mensahe ng ating Panginoon as successful Father. Tayo muna ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Lord God, we are so grateful for your goodness, your faithfulness in our lives. Thank you so much, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng panibagong buhay at lakas ngayong umaga. Ginising po kami na puno-puno ng pag-asa at nakahanda sa anumang mga challenges na aming pong kakaharapin sa araw na ito. Ay salamat Lord dahil ngayong umaga dinala niyo po kami sa lugar na ito. Bago pa man namin harapin ang anumang o iba't ibang mga challenges sa aming pong buhay, kami po ay humaharap muna sa iyo ngayong umaga upang purihin ka at sambahin ka sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Father God, we pray na sa oras ng aming pong pakikinig ng iyong pong mensahe, dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming gabay. Buksan mo po ang aming mga tenga upang aming pong mapakinggan ang iyong pong tinig na punong-puno, Panginoon, ng magagandang mensahe, paalala sa aming pong buhay bilang isang ama, bilang isang anak, bilang asawa, Panginoon, na marinig po namin kung gaano ka kabuti at kung ano po ang mga nais mo pang gawin sa aming pong buhay bilang isang pamilya. Dalangin po namin na nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. At ikaw, O Diyos, ang aming maparangalan at maitaas ngayong umaga. Salamat po, God, sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng ito ay sa iyo namin ipinagkakatiwala. Amen. A successful father. Ano nga ba ang pamantayan natin para masabi po natin na isang ama ay matagumpay o siya ay isang successful sa pagiging ama, asawa, sa kanyang pamilya? Marami sa atin ang pamantayan po ay basta maibigay ng isang ama ang lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak, masasabi po natin na ito po ay isang malaking katagumpayan. Pag napagtapos natin ang ating mga anak at nakapagtrabaho na sila ng magandang career sa kanilang buhay, ay masasabi natin we are successful being a father to our children. Kapag napalaki natin sila ng mabuti, matino, disiplinado, we can say na tayo ay naging matagumpay na ama sa ating mga anak. Subalit higit pa riyan, doon po sa pamantayan po nating mga tao, higit pa po diyan, yun pong magiging yung pamantayan ng Diyos para po tayo ay masabi o matawag na matagumpay na ama.
May mga ama na nag-iisip para sa kanilang anak at sinasabi na gusto kong yung aking anak ay hindi maranasan yung mga naranasan kong hirap ng mga nagdaang panahon. Subalit, ito po ganitong pananaw o pamantayan ng isang magulang o ng isang ama para sa kanyang anak o mga anak, ito po ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Dahil ang isang magulang na lumaki sa hirap, yan pong tao na yan ay magiging marunong. Magiging matatag ang kanyang loob. Tama po ba? Magiging matalino dahil sa hirap na kanyang pinagdadaanan sa buhay. At kung ang ating pong pananaw bilang isang magulang na ayaw nating maranasan ng ating mga anak, yung mga naranasan natin, pinagdamot po natin sa kanila yung mga bagay na yon. Sa halip itinuturo natin sa kanila kung paano sila maging taman sa kanilang paglaki. Subalit kung atin po iparana sa kanila yung hirap na naranasan po natin, maaari din po silang lumaki, tumanda na katulad ng ating pong mga naranasan sa buhay. Nagiging malakas yung kanilang kalooban din. Nagiging matatag sila. Nagiging marunong, nagiging matalino sila. Church, ngayong umaga, ay atin pong alamin ito pong talata sa Biblia na masasabi po natin, ito yung story of a great father. Marami pong great father na tinatawag sa Bible. Higit po sa lahat ay yung atin pong Diyos Ama na nasa langit. But marami po sa Biblia na mga character, biblical character na kung saan ay tinawag po na great father. Pero pumili lamang po tayo ng isang tao na atin pong ilalarawan ngayong umaga upang sa ganon, maaari po tayong matuto sa Kanya at magiging successful din tayo bilang isang ama at bilang isang magulang sa ating pong mga anak. Titignan po natin yun pong lalaking tinawag po na Noah sa Biblia. Dito po sa Genesis chapter 6 verses 1 to 13. Ito pong si Noah ay, kung mababasa po natin ito, yung kanya pong kwento sa Bible, ay makikita po natin yung napakaraming kinakaharap niya sa kanyang buhay. At maaaring masabi rin po natin na ito rin ang ating kinakaharap sa mga panahon ngayon. Ano nga ba ang karanasan ni Noah bilang isang ama? Sa kanya pong panahon ay pinalaki niya at itinayo ang kanyang pamilya sa panahon ng matinding kasamaan. Yes, sila po ay nasa gitna ng matinding kasamaan. Sila po ay nasa panahon ng matinding karahasan. Sila po ay nasa panahon na kung saan ang Diyos at ang kanyang mga salita, ang kanyang daan ay tinuturo sa tao, ay binabaliwala lamang ng mga tao. Pinalaki ni Noah ang kanyang pamilya sa panahon laban sa nalalapit na paghuhukom ng Diyos. At kung ikaw si Noah sa ganong paraan, sa ganong panahon, ano kaya ang maaari mong gagawin upang mapagtagumpayan niya? Maaaring kung hindi mo naman mapagtagumpayan, ay maaaring makisama ka na lang sa kanila o makiayon ka na lang sa takbo ng mundo. Sabi nga, if you can beat them, join them. Ano? So, tingnan natin mabuti, ano? Sa ating pong imahinasyon, nasa paligid ka na kung saan lahat ng tao, no? Sinasabi po ng Bible, nasa matinding kasamaan. Puro karahasan ang nangyayari.
Yung mga tao ay ayaw ng salita ng Diyos, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Tapos andun ang Diyos nagbigay ng babala na pagka hindi sila tumigil, ay maaaring katapusan ng kanilang buhay. Ganun po yung naranasan nitong si Noah. Subalit, mga kapatid, paano nga ba siya naging matagumpay na ama? Paano siya naging successful father? Dito po makikita natin sa Genesis chapter 6, Noah walked with God. Si Noah ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 8 and 9, but Noah found in favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So makita po natin na sa gitna ng kasamaan, ng karahasan, walang taong gusto magbalik loob sa Diyos, walang taong kumikilala sa Diyos, mas pinili niya na sumunod sa Diyos at maging tapat sa ating Panginoon. Kaya si Noah po at ang kanyang pamilya ay naligtas sa panahon ng paghuhukom ng Diyos. Ano nga ba ang mga sangkap na makita natin sa ginawa po nitong si Noah o sa kanyang buhay? Dito po, unang-una, makikita natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Genesis chapter 6 verse 3, then the Lord say, no? Then the Lord say. So, pag sinabi po natin that then the Lord say, ang Diyos na ngungusap kay Noah, at ang Diyos po makakausap lamang ng tao kapag malinis ang kanyang puso. Makakausap lamang ng tao ang Diyos o makikipag-usap lamang ang Diyos sa tao kapag ang tao ay makikita ng Diyos na namumuhay siya ng matuwid. The reason why binigyan siya ng favor ni Lord. Sabi pa ng Lord, my spirit will not content with. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nangungusap kay Noah dahil merong gustong ipagawa ang Diyos sa kanya. Na maging kaiba siya among the people na nasa kanya po kapaligiran. At dito makikita po natin, dahil siya po ay namumuhay ng matuwid sa harap ng ating Panginoon, he began to seek God. Lagi niyang hinahanap yung presensya ng Diyos. Lagi niyang sinasaliksik ang ating Panginoon, ang kanyang mga turo, ang kanyang mga paalala, upang hindi siya maligaw ng landas. He came to faith. Yan po yung talata na binasa natin kanina. Kaya po siya ay nanampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat, kaya nga sabi dito, by faith Noah, when warned about these things, not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. So dahil sa kanyang pananampalataya, ay itinuring po itong si Noah na matuwid sa harap ng Diyos. At sa kanya ibinigay, iniatang sa kanyang balikat yung nais na ipagawa ng Diyos sa buong sanlibutan. Makita po natin dito, Noah was a just man,
Dineclare po yan ng ating Panginoon. And His relationship with God was full-hearted, perfect. Buong puso niyang sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Consistent and devotional in daily living. Walk with God. Sa bawat umaga na kanyang pangungusap sa Panginoon, ang Diyos din po ay mayroong ibinibigay sa Kanya. At doon po sa mga instruction ng Panginoon, yun naman po ang kanyang ipinamumuhay araw-araw. Namumuhay siya araw-araw na kasama ang ating Panginoon. Consistent and devotional and daily living. Kung ano ang kanyang mga natutunan, iyon ang kanyang isinasabuhay. Ikalawa, Noah witnessed to others. Dito po sa Genesis chapter 6 ay mayroong comparison between Noah at yung mga tao pong nakapaligid sa kanya. Ano nga ba yung gawain ng kanyang mga kapitbahay, ng kanyang neighbor? Corrupt, violent, wicked, evil. Samantalang si Noah, just, perfect, walking with God. Ganon po inilarawan ng Diyos si Noah kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 2 verse 5, Noah was a preacher of righteous. Ibig sabihin, nangangaral siya ng mabuting balita, pero hindi rin siya matawag na magaling na preacher. Alam niyo kung bakit? Walang naniniwala sa kanya. Walang naniniwala sa mga preaching niya. Dahil lahat po ng tao, evil, wicked. Subalit, isinasabuhay niya kung anong pinipreach niya. Ipinapakita niya sa mga tao, nagpapatuloy siya sa kanyang ginagawa na pangangaral ng salita ng kaligtasan kahit walang taong nakikinig sa kanya. He told others of their sins and pointed them to God. Nagpipreach siya ng salita ng kaligtasan. Sinasabi niya, magbalik loob na kayo sa Diyos sapagkat nalalapit na ang paghuhukom ng Diyos. Ngunit ang pinakamasakit po nito, wala siyang na-convert o nadala na tao, na ibang tao, patungo sa Diyos maliban sa kanyang sariling pamilya. Maliban sa kanyang sariling pamilya. At kung ikaw si Noah, very discouraging. Kung mararanasan mo yung mga ganun naranasan ni Noah, nakaka-discourage. Panghihinaan ka ng loob. Pero hindi po si Noah. Nagpatuloy siya. He stayed true to God and the word He had given him. Patuloy siyang nag-preach, gumawa ng arko na pinagawa sa kanya ng Diyos kahit walang taong naniniwala sa kanya. Nanatili siya sa kung paano siya tinawag ng Diyos.
At ito ang pinakamaganda. Hindi man sa pinakinggan ng tao, ngunit nakikita ng kanyang pamilya yung kanyang katapatan at pagsunod sa Diyos. Nakikita niya yung katapatan, nakikita ng kanyang pamilya yung kanyang katapatan kung paano sa sumunod sa Panginoon. I want to share yung pong karanasan po namin sa Palawan. Bago po kami pumuntang Palawan, ay alam po mga challenges. Alam po mga pagsubok na kinaharap po namin. No, kami ni Ice. Pero alam po ninyo, nung nasa Palawan po kami, marami po akong natutunan. Unang, natutunan ko po na meron talagang katagumpayan sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Bago kami pumuntang Palawan, a week before, nasabugan po ako ng gulong sa harapan. No? Sumabog yung gulong ng sasakyan. Nagplano na po ako noon, sabi ko, tutuloy kami sa Palawan, pero dapat meron akong 10,000 sa bulsa. Nadala-dala. Kaya lang nung nasabugan po ako ng gulong, parang nabawasan po yung pag-asa na yun. Nagkaroon ako ng alinlangan. Nagkaroon ako ng pagdududa. Yes, totoo po yun. Nagkaroon po ako ng pagdududa na makasama pa kami sa Palawan. Meron na kaming ticket. Meron na kaming na-book na accommodation. Wala pa nga lang bayad. Pero ito yung mga challenges na dumating sa buhay namin. Deciding kong 10,000, yung nalalala ko doon sa Palawan, 6,000. 6,000. Nung dumating na kami doon, hindi kami natuloy doon sa unang binuk. Kasi pang hotel pala yung aming nabuk na accommodation. Mabaho, no? Sabi ng ibang yung mga nandun doon. So, tinuro kami sa isang transient house. Doon kami sama-sama. Kaming 6. Ito na, nung magkagawa ng bayad. So, pinwenta na namin. Sabi ko kay Isaac Labs, bigay mo yung 5,000. Magkano na lang tira? 1,000 na lang. Nung kinabukasan, nandun kami sa venue para i-claim yung aming pong kit. Umupo ako sa upuan. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, alam kong nagtagumpay na ako. Napagtagumpayan ko yung pagkilos ng kaaway sa buhay namin. Nandito na kami. 1 week kami mag-i-stay dito. Sabi ko. Pero pinagkatiwala ko po sa iyo lahat ng aming pangangailangan. Maya-maya, sabi ni Pastor Jonathan, nakasama kami doon sa church planter. Kaya grabe yung tuwa namin. Meron na kami pangkain sa loob ng 1 linggo. Pero alam ko ninyo, habang hindi ko pa nalaman, magbabayaran pa lang kami roon sa bahay. Nagkaroon na lang kami ng biruan. Sabi ko, tamang-tama. Dahil sa isip ko, 1,000 na lang yung natitira. Mamamasahin pa kami 2 sakay papuntang venue. Sabi ko sa kanila, magja-jogging na lang kami. Pupunta kami venue, magja-jogging na lang.
Tapos hindi na rin magda-diet din kami kasi diet naman talaga kami. Pero ang totoo nun, wala nang budget. But God is good. He is the God of victory. Pinagtatagumpay ng Diyos yung kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nung nandun kami, natutunan ko rin. Actually, hesitant din po ako na umalis nga kami. Dahil yung mga apo namin, alam namin na si Angela talagang grabe, nawala yung mami na niya, grabe yung iyak. Parang nagkaroon din ako ng pagdududa sa kakayahan ng anak ko. Pero alam niyo po, nung nandun kami sa Palawan, trinay ko siya. Sabi ko, tama-tama bagong sahod. Nak, baka may pera ka dyan, padalhan mo muna kami dito, pangkain lang natin. Sabi niya, sige pa. Sa chikas mo ba? Sabi ko, wow. Sabi ko sa kanya, Nak, thank you ha. Kasi sabi niya, pa, nandiyan na, nasend ko na. Sabi ko sa kanya, salamat sa napaka-generous mong puso. Sabi niya sa akin, okay lang yun pa, basta para kay Lord. Yun bang hesitant ako noon, pero doon ko po na-realize na yun palang mga tinuturo ko sa kanya noon, hindi pala nasayang. Hindi pala yung nawala ng halaga. Bakit? Dahil unti-unti ko lang nakikita yung pagiging maturity niya bilang isang lalaki, bilang isang tao. Hindi nasayang yung mga tinuro ko. Unti-unti nagbubunga. At pangatlong natutunan ko po doon sa Palawan, yun pong na-renew na refresh ako bilang isang panggagawa ng Panginoon. Lalo na yung tinuro sa amin yung pong thoughts of leadership. Grabe ang dami ko natutunan. Sabi ko, kaya pala Lord, kaya pala ang daming challenges na dumating sa buhay ko bago kami makarating dito. Kaya pala ayaw ng kaaway na matuloy kami dito sa Palawan. Kung ano-anong ibinibigay sa amin ng mga challenges. Dahil marami pala kayong matutunan. Kaya, sabi ko kay Pastor Dan, pagbalik natin, gawin natin lahat ng mga programa ng Iglesia na magpapalakas at magpapibigay ng maligayang impact sa bawat tao, sa bawat sa komunidad. Kaya pati si Pastor Dan chinales ako. Dahil bukod sa ako ang mag-preach ngayon, pati sa iyo mamaya ako rin mag-preach. Tapos ako rin sa mamaya sabi, kaya ngayon mamaya huwag kayo maalis. Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo pagagalitan. Magsishare po tayo mamaya. So, bakit ko po ito sinasabi? Bakit ko po kinukwento yung mga karanasan namin? Dahil para sa akin, marami po akong natutunan. At gusto ko rin po ibahagi yun para mayroon din po kayo panghahawakan. Amen? God is the God of victory. Amen? Magiging matagumpay tayo sa ating buhay bilang isang ama kung magtitiwala tayo sa Kanya. Kung susunod tayo sa Kanyang kalooban. At kung ano man yung mga itinuturo natin sa ating mga anak at kain sa kabila ng hindi po natin nakikita yung resulta agad-agad. But in due time, mga kapatid, lalabas at lalabas yung mga bunga na yan, magpatuloy lang tayo. Amen? At lagi tayong lumapit sa Diyos. Lagi natin hihingin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang po yung sa pagsusumikap natin na matugunan ng lahat ng pangailangan ng ating pamilya, ng ating mga anak, but
dapat din po nating alalahanin yung mga salita ng Diyos na itinuturo po sa atin na maging pamantayan po natin para tayo po ay maging matagumpay na ama at magkaroon ng kaligtasan ang ating pong pamilya. Magkaroon sila ng security. Hindi lamang po security sa kanilang future, but yun pong assurance of salvation pagdating po ng araw. Amen? Ikatlo, makikita natin sa buhay ni Noah, Noah won his family. Sabi po ng Diyos sa kanya, go into the ark, you and your family, because I have found you righteous in this generation. So, God Himself, siya mismo yung nagsabi kay Noah na nakita ko sa iyo, sa sarili mo, na ikaw lamang ang namumuhay ng matuwid sa napakaraming tao. Sa lahat ng tao, ikaw lamang, Noah, yung namumuhay ng matuwid. Ikaw lamang yung tapat. And this is the most important thing he could have done in his life. Bilang isang magulang, bilang isang ama. Yun po ang kanyang pamilya ay ilapit sa Diyos. Kaya nga makita natin na kahit hindi sa pinapakinggan ng maraming mga tao, yung kanyang pamilya ay hindi po pinanghihinaan ng loob. Maging yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak ay na kanya po na ipanalo, na dala kay Kristo. Church, makikita natin dito, Noah is not a great preacher, but a great practicer. Maring ikaw, bilang isang ama, hindi ka man magaling magturo o mag-preach, mangaral, pero lagi mo nagpapaalala sa iyong anak, dinadala mo sila sa paanan ng ating Panginoon, ipinapanalangin mo sila, at namumuhay ka kung ano ang itinuturo mo sa kanila. Maybe you are not a great preacher, but you are a great practicer. Noah, a great financier, but a great father. He is not a great financier. Hindi niya man na ibibigay lahat ng gusto o kailangan ng kanyang mga anak, pero isa siyang mabuti at dakilang ama sa kanyang mga anak. Kaya kapwa ko mga ama, magulang, hindi mo man na ibigay lahat sa iyong mga anak, yung kanilang pangailangan. Pero hindi yun ang mahulugan. Napanghinaan ka na ng loob. Ipakita mo pa rin ang pagiging ama, pagiging magulang. Amen? Pakita po natin dito sa buhay ni Noah. His entire family entered the ark. Ang kanyang buong pamilya. Si Noah, kanyang asawa, yung kanyang mga tatlong mga anak, at yung kanilang mga asawa. Church, this is not an easy time to be a father. Kapwa ko mga ama, tatay, papa. Maring hindi po madali yung mga pinagdadaanan po natin sa panahon mo. At hindi po madali ang pagiging ama ng tahanan. Amen? Sino rito ang mga ama na magsasabi, madali ng pastor? Ikaw na talaga. Sana. Marami tayong kahinaan. Marami tayong struggle. Marami tayong challenges sa buhay.
sa ating asawa, sa ating mga anak. Ang mga tatay ng tahanan ng tinaguriang breadwinner. Kaya kung tumayo, malakalabaw para matugunan yung pangailangan ng pamilya. But church, kung ikaw man ay masikap, ikaw man ay masipag magtrabaho para matugunan ang pangailangan ng iyong pamilya, huwag mo rin kakalimutan na may iba rin pangailangan ang pamilya mo. Maliban sa material, they need also spiritual blessing from the Lord. At tayo pong mga ama ng tahanan ang magtuturo sa kanila. Tayong ama ang siyang magdadala sa ating pamilya patungo sa paanan ng Diyos. We are the head of the family. Maaaring mahina tayo at ayaw nating ipakita sa ating pamilya yung kahinaan natin. Pero mas lubos po natin ipakita sa kanila. We are motivated and we are faithfully doing what the Lord has in place in our shoulder as a father. Amen? Sa atin po nakakatang ang napakalaking responsibilidad bilang isang ama sa ating tahanan. Kaya, yung ating panalangin, basahin niya po natin. May God enable us to win our families to Christ. Let us keep our witness for Christ consistent. Basahin natin. Let us walk with God. Now, number one, let us walk with God. Let us walk with God. And let us keep our witness for Christ consistent. Let us keep our witness for Christ consistent. And let us expect our families to follow us in faith. Let Amen? us expect our families to follow us in faith. Palakpakan natin ang ating. Magandang araw po sa ating lahat. At muli, Happy Father's Day sa bawat ama,